Hindi porket pumalpak ka sa first try, susuko ka na, trial and error lang at huwag kang matakot subukan ulit. At kapag naging successful ka, mapa small wins man yan, mag-celebrate ka ng konti, luto ka ng spaghetti. Pero bago ang lahat ng yan, isang lola na naman ang hindi nakanood ng Batang Quiapo dahil nautusan siyang mag-alaga ng kanyang apo. Oh, loko, pati pagtulong ni Dada at Ninang nadamay kasi pinagbantay. Ayaw na, be. Ayaw na matanggal. Ninang. Tanggalin mo. Wow. Ninang. Hindi yan kasa kay Ninang, be. Hindi nga kasa kay Ninang. Para makatakas sa pag-aalaga, aalis na nga muna ako. Sabi ko, hanapin ko lang sarili ko. De, joke lang, magpapabrainwash lang sana ako kasi may pasok kami sa office kinabukasan. Kaso na circumcise ko, maputik pala sa madadaanan. Sayang ang 180, kaya nag-volunteer na lang ako. At least, napagod naman ako. Habang abala akong mag-brainwash, kahit na alam kong uulan na, si Ninang Thea, hindi pa rin talaga sumusuko mag-trial and error sa kusina ng cream puffs niya. 3 taon na siya dito sa kusina, pero worth it naman kasi nakuha niya na ang tamang luto, hindi na mukhang mga fishball. Pagtapos kong mag-brainwash, dumiretso nga muna ako sa kusina para magluto ng babaunin namin sa opisina. As usual, tender juicy na naman yan. Ganito kami madalas ni Ninang Thea sa kusina, laging hati sa ginagawa. Ang baon nga pala namin kinabukasan, spaghetti na version ni Dada. Ginigisa ko muna yung gumiling na beef, saka ko siya lalagyan ng bitter, tapos bewang at sibuyas. Saka ko naman ibubuhos yung mainit na aso na hindi man lang pantay-pantay ang pagkakahiwa nito. Tapos yung lagi naming binibili, Jolly Mushroom, mas mura kasi siya at maganda ang quality. La sip-sip yarn. Dahil wala kaming tomato paste, nilagyan ko na lang ng liquid seasoning sa katoyo ni youngest sibling. Binuhos ko na rin yung sauce, tapos 1 kilo ng nabistay na buhangin. Parang napadami yata ako ng lagay. Muntik ko na ma-forgot password, nilalagyan pala to ng chocolate beef flavor, tapos dual purpose cream kasi tira-tira lang naman siya sa ref namin. Parang napadami yata ako ng lagay ng ingredients. Teka, titikman ko na rin. Ito na. Oh, sarap. Pwede tikman? Bawat, char. Sige, tikman mo na. Walang bawal-bawal. May naka-ready. Tikim ba yan? Ala! Wala, ano? Ang daming sawag, hindi mo makita yung spaghetti. Kala ko kung bakit. Tara, nalimutan ka. Ito. Supo-supo. Hindi na mahalo. Ganyan. Sarap. Uy. Sarap. Angat medyo angat. Yan. Nakakain. Ay sus, di pa nga kami tapos ni Ninang Thea. May unsuspected visitor na naman kami sa kusina. Nagluluto-lutuan pa nga. Magsasaing daw siya ng kanin sa air dryer namin. Tapos na akong magluto kaya niready ko na yung baon na hindi tinipid pero sinupot na lang sa plastic. Akala ko naman makakapagpahinga na ako. Anong oras na ng mga oras na to? Maghuhugas pa pala ako. Kaya matagal ko nang inayawan ang baking kasi bukod sa nakakapagod mag-prepare, mas nakaka-burn out maghugas ng mga pinaggamitan. Pero dahil hilig talaga ni Ninang Thea mag-baking, support si Dada dyan kahit mala fiesta pa ang hugasan niyan. Gusto lang maghugas. Wow, dami pang hugasin. Kain ka na. Saan ba yan? Ito na, pili ka. Sige, sipag mo naghugas ka. May paano to, oh. May surprise ako, guys. Huwag mo lang makita. Tignan nyo. Tada. Ang dawa mo, ah. May dark chocolate sa ilalim. Masarap yan.
Kasi buo. Sarap. Sarap. Special guys. Matcha. Charap yan. White chocolate on top, dark chocolate on Buli ko. Kain ka naman ng kain. Sarap naman eh. Grabe, pumuputok sa loob. Sarap. Grabe, sa wakas, after the long wait hangover, natapos din kami. Masayang matutulog si Ninang Thea kasi successful ang cream puffs niya. Pero mag-aalas 3 na pala ng madaling araw. Papasok kami sa office 4 AM at kailangan namin gumising ng 3 AM. Meron pa naman kaming 3 minutes para matulog. Babawi na lang kami siguro ng tulog sa office. Papasok ng puyat, uuwing kompleto ang tulog. Ayun lang naman, sana walang na-inspire. Paalam!